Morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Truck. So, share lang ako sa inyo na uh, pangyayari dito sa growing area, yung Drosera Regia natin na kala ko mamamatay na. Ay may ginawang paraan para mabuhay uli siya. So, ipakita ko yun. So, bago pala yun, may nag-inquire sa atin na isang kakilala, kaibigan, magkano daw yung Venus flytrap. So wala siyang idea kung magkano. Since kaibigan ko siya, sabi ko meron pong tag pa 500, merong tag 800. So pero napaisip ako bigla kasi itong kaibigan namin na ito blind siya, bulag siya. So sabi ko sa asawa ko, paano niya malalaman yun na kung alin yung gusto niya dun sa 500 or 800. So sabi na lang baka ipakita dun sa asawa, no? So ano yung pinakita ko sa kanya, tag pa 500 and 800. So yung ito, yung sinabi ko sa kanya, tag pa 500, ito yung size. So kung kayo rin ay bibili kayo, yan. May mga tag pa 500 tayo, tapos ito yung mga tag 800, ayan, bigger size. So meron syempre mas mataas yung presyo, no? Syempre may mga cultivar tayo dyan na hindi natin pwedeng babaan since nakuha natin na medyo rin mataas. But anyway, diretso na tayo dun sa Drosera Regia. Ayan. So ito pala yung mga mga bulaklak ni BFT, no? Ang dami-dami. Tapos lalo na to yung bagong lipat natin, ang daming papalabas. Tapos ito rin, diba? So may nagtanong pala paano ba daw natin ito pinapabulaklak. So hindi naman natin itong intended or sinadya na pabulaklakin, no? Siguro na trigger lang talaga nung binigyan natin ng full sun. Galing kasi ito sa mga indoor plant, mga indoor setup. So siguro nagustuhan nila yung setup natin dito na rainwater, full sun. Tapos pinalitan rin natin ng medium ng sphagnum moss and perlite. So yun lang naman yung ginawa natin, walang ibang extra or special. So bigyan nyo lang yung bless para sa mga plants ninyo at pabulaklakin nyo kung mamumulaklak, hayaan nyo na kung talagang kaya naman yung mamulaklak. So ito, punta tayo sa Drosera Regia na ating binabanggit. Nandito yung Drosera Regia ko, pati na rin yung ibang mga halaman na alam ko na kailangan ng extra na pag-aalaga. Sabihin may special care treatment kasi para hindi agad matuyo. So ito yung Drosera Regia na hindi to binebenta kasi nga tingnan nyo naman yung itsura ng itim. So may ibang mga kasabayan ng itim rin, pero ito grabe yung pagkaitim niya. Halos lahat ng leaf ay nangitim. Sabi ko mamamatay na yata ito Ito yung nilagay ko pala sa medyo mas mainit at maaraw na lugar. Sabi ko para hindi matunaw. So after some time na pinarawan ko siya, wala pa rin sabi kong improvement, kundi mayroon lang na new growth na isa, pero hindi pa nga tumutuloy, hindi pa rin siya nagjuju. Tapos pagtingin ko sa ilalim, may tumubong baby Regia na merong konting dew at napaka-healthy ng kanyang kulay. So medyo matibay rin pala to si King Sanju, na hindi naman siguro tatawagin na King Tong base lang sa laki ng kanyang crops, pero sa magkakakayanan na mag-adapt sa mas mahirap na climate or microclimate ang binibigay natin. Nakapagkwento nga na merong taga Manila na nakabuhay nito. Meron din akong kakilala at kaibigan na regular na sumusubaybay dito sa ating page na nabuhay rin niya sa Bicol naman. Ito naman sa Cavite. At ipakita ko sa inyo yung dalawang Regia natin nandito. Hindi ko pinopost na yun kasi may-ari na. So binalik ko lang muna doon si Drosera Regia. So puntahan natin dito naman yung dalawa na may-ari na. Alam ko yung dalawa na to meron din siya
bisa ba tawag doon, tumubo doon sa kanyang root system sa gilid. At may reggae rin talaga ako dito na natuluyan na talaga, na hindi na kinaya. Okay, tingnan muna natin yung dalawang aalis bukas kung sakaling matutuloy yung transaction. Pina-reserve na to ng ilang linggo. Gusto ko nang ibenta eh. Pero sige lang, pagbigyan. So ito yung dalawang regia natin. Ayan, di ba? Maayos-ayos yung itsura niya kumpara dun sa dalawa kanina, yung sa isa kanina. So tingnan natin kung ano meron dito sa regia na to. Usually nagkakaroon sila ng bisa sa gilid. Tingnan natin kung meron to. Parang ito yung wala, may isa meron eh. Ito wala tong basal or papalabas pa lang. Wala to. Wala tong basal yung isa. Pero tingnan nyo na yung ano yung medyo na lang. Focus lang natin. Ayan, may tube. Diba? So, ayan. Meron na itong yung isa. So, goods na yan. Tsaka, ayan, may mga new growth na siya na dito na yung lumabas. Tingin ko mga dalawa, tatlo na yung nailabas. Ayan, papalabas yung pangatlo. So, diba ba? Itong dalawa bago yan. Tapos, ito naman yung isa na nakita ko rin to nung chinecheck ko nung nakaraan at tinrim ko kasi yung mga itim na ito. Pati yung isa. At nakita ko, kasi sabi ko parang kulang ng media, dinagdagan ko. At nung dinadagdagan ko, may na-discover din ako sa kanya. Meron siyang basal. Ayan o. Parang hindi nga lang isa to eh, no? Parang dalawa, tatlo. Swerte naman na makakuha na ito. Pag hindi niya kinuha, akin to. Ayan. So, ito yung basal niya. Mga 3 piraso. Sumin natin. Yun o. 1, parang 4 nga eh. 1, 2, 3, 4. Diba? Tapos ito. Sana nga lang hindi niya ma-murder. Kasi may mahilig mag-experiment yung bibili na ito. Inaano agad, ina-outdoor agad sa Maynila. But anyway, gusto niya. Ganun din naman tayo dati. So, ayan yung regia na dalawa. So, tingnan nga natin yung ano, yung natuyo, kung anong nangyari. At mapag-usapan na rin kung anong naging kasalanan ko dito, kung bakit siya natuyo. Ayan siya, nasa dulo. So, ito yung regia na natuluyan. Tingnan natin kung anong nangyari. Ayan. Wala na talaga. Isa sa mga dahilan na nakita ko dito, na pagkakamali ko, kung bakit na dead si regia, ay masyado ko nataas yung media. Or masyado ko na ilubog yung halaman. So yung crown niya nag-rot. Ayan. So ganyan din yung nangyayari sa mga halimbawa cephalotus, kahit sa BFT, no, pero mas tolerable yung BFT pagdating sa rat, no. Sa nung hindi pa ako nag-carnivorous plant sa mga strawberry yan, mahalaga na maingatan yung crown. Ito naman, or new growth. So masyado ko na i-baon or na i-suksok sa ilalim. Kasi kung mapapansin nyo kanina, medyo nakalabas pa nga yung ugat ng iba. So ito na talaga. Masyadong umilalim. So ayan. Wala na talaga to. Walang siya. Hindi siya nag-produce ng basal para makasave. Kasi yun nga, nabulok. So pagka kayo pala sa regia, huwag niyo masyadong iilalim. Ayan. Ayan. So, yan pa rin natin. Malay niya sa ilalim, may roots yan na healthy. Lagyan lang natin dito. Ayan. So
Saan yung dalawa? Hindi ka pa pala na ipapasok. Pasok na natin, baka makakalimutan. Yeah. Another one. Saan tayo lalagay? Doon. Ay, mali pala. Dito pala dapat. Kasi masyadong malilim doon sa dulo. Wait lang, matatabunan si Suki. Ay, naputol ko yung ano, yung picture. Nangyari na rin naman sa inyo to, diba? Pero ako, dahil binunod ko kanina yun, nabali ko. Anyway, nag-iisang Suki na yan. Dapat ayun yung selling point yan, yung magkaka-picture. Naputol ko pa yung nag-iisa. Anyway, ayan talaga. Napansinin nyo tong si Adelaide. Oh. Ganda na. Kaya sa Raylon, nagkulay na siya. Tapos, eto namang mga bigay niya na gime ni Sir Raylon. Nag-germinate na. Ay, sorry. Nag-germinate na. Ito yung iba dito. Mas nauna ito nag-germinate. Ano kayang idol? Tapos, ayan pa yung iba. Oh. Tapos, yung pink ko, parang natunaw eh. Mas gusto talaga nito sa medyo hindi ganun ka moist na media. Tunaw yung propagation. Pero yung mother plant hindi. Yung dalawa pa namang propagation, baka tumuloy pa yan. So anyway, ito yung papalabas naman na isang rare na Nepenthes. Hindi ko lang kabisado yung ID nga ba eh. So yun lang muna. Salamat sa inyong panonood. At pasensya na, may Suki at nadali kita. So baka na ikabit naman, ayan, nakakabit pa. Baka tumuloy pa rin naman yan. Bigyan natin ng tali. Pero sana lang natin susunod na tumuloy. Ito si Ruridula. Ruridula pala matibay yan. Tingnan nyo. Ganda na ng Ruridula natin. So yun lang, God bless and bye bye.